Ito po yung food poverty threshold ng Department o yung DepDev o dating NEDA. Oo. So, ang sabi kasi nila during the plenary debate na ito, ang sabi nila yung food poverty threshold for a family of 5. Ibig sabihin ito yung minimum na kailangan ng isang pamilya para makakain ka ng sapat at masustansya. Take note of that, hindi ka lang basta ito. Sabihin nakakakain ka ng masustansya. 422 pesos a day for a family of 5. If you're going to divide it by 5, lumalabas dyan 84 pesos per head. Kayo ba naniniwala ho doon? Makatarungan po ba yung 84 pesos na yun? Diba? Ano bang nabibili sa Ano bang mabibili sa na 84? sapat at masustansya? Take note, sabi ni Kong. Take note, yes po. Yung ano doon, yung keywords. Keyword, tapat at masustansya. 422 pesos per day. Now, if you're going to divide it, syempre, sasabihin nila, hindi naman kasi per head for a family. O sige, given, for a family. If you divide it by 3 meals per day, so that's only 140 pesos per meal. For a family of 5. 5, yes. Saan ba nakatirang planeta? Ito si Secretary Balisacan. Oo, sabihin na lang natin na 3, di ba? Kahit 3 na lang nanay, tatay, tsaka isa lang yung anak kasi nga nagtitipid, di ba? Ayaw niyang makitang tatawag doon yung anak niya gusgusin, di ba? So isa lang ang ang naging anak nila para maalagaan ng maayos. Gusgusin talaga. Oo. Ang sinasabi natin dito napakalayo sa realidad nitong computation. Take note, nag-compute pa sila nito pagdating sa food poverty threshold, and this is very dangerous. Kasi itong DepDev o dating NEDA, yan yung ahensya ng gobyerno na nakatalaga para gumawa ng mga pulisiya to address poverty and hunger. Okay. At kung ganyan yung basis ng DepDev, paano ma-address correctly yung hunger and poverty in the Philippines? If their data, yung datos na nila mismo na pinagbabatayan, napakalayo sa realidad ng buhay. Hindi ata namamalengke itong mga taga-DepDev, hindi ata pumupunta ng palengke, parang nasa opisina na lang, nagre-research siguro, tapos ang mangyayari, kung ano yung nakita nila dun sa mga simulation nila, ayun na lang isasabihin nila. What we are saying is napakalayo sa lived experience sa pang-araw-araw na buhay.